yang direktiba ngayon ni Senator Gatchalian na pwede pala mag-work from home yung mga Senate employees 'no, is the best example of ultimate hypocrisy. Bakit? 'Di ba inaatake nila Senator Tulfo, noon si Senator De La Rosa, yung mga ordinaryong empleyado nagpapainit sa sa nagtatrabaho. Kailangan tayong pumasok sa Senado. Oh, lahat pala talaga ito politika lang. Eh, puwede palang work from home, eh. Yung, proposal nga na online, ayaw nila. Oh, 'di ba? Ayaw nila, eh, puwede pala work from home, eh. Paano nila pag-work from home kung hindi pwede online? Oh, 'di ba? Oh, alam naman natin ang sitwasyon ni Senator Bato, bakit ginaganyan ngayon. Wala ngang kaso sa Pilipinas. The first rule is self-preservation. O bakit ayaw mo ipa-online? Ngayon pala, pwede pala. Work from home. Gaya-iya lang. Ambot. Gaya-ya lang. Tsaka dagdag pa, dagdag pa nito, Attorney Torion, ka Penny. Di ba ang House of Representatives allows their members to vote online. Pwede pa nga text, Viber. Tapos, itong mga senador, sa kanilang takot, alam mo yun, nagpapagamit sila sa pulpul na Malacanang para lamang gawin na protektaan ang mga magnanakaw na iniimbestigahan ngayon. Sorry kasi ano po to live. Hindi ko po makakat to. Dapat meron Ay, mga toot. Anyway, no, sometimes, alam mo, nakakashock talaga yung mga words. But all the time, no, lagi natin sinasabi sa mga kababayan natin, it's always the fears that will kill us. Yung truth talaga yung talagang magtatanggal o mag-aalis ng tanikala sa atin para lumaya tayo sa mga ganitong mga klasing tao na ginagawa tayong alipin sa sarili nating bansa. 'Di ba? So it's time for us to wake up. It's a wake up call for all of us. Harap-harapan na po tayong, sorry for the word, ikaw na nga lang, baka mamaya tinatarantado. Yan nga po. Bilang Pilipino, no, masakit na maliitin ang ating kakayahan na makaunawa at maintindihan natin ang totoong sitwasyon sa ating bansa. Pero akala nila ganun tayo kaliit ang pinagkukunan. But, I believe sa saying na little knowledge is dangerous. Kaya nga, ang dami dyan, abogado, hindi naman pinakikinggan. Maraming hindi abogado, pilit nagpapaka-abogado, abogado. 'Di ba? Hanggang sa dumating sila sa level na law benders na sila. And they tried to bend the law. Tapos yung mga rulings, kahit palso na yung isa na hindi na kinikilala, nagkaroon ng bagong ruling na yun yung updated na sinusunod, namili kung ano yung ruling na gusto nila para to justify yung gusto nilang mali na dapat mali pero maipalabas sa tama sa mata ng mga Pilipino. But this time, sobra na. Nung araw, kapag nagkakaroon ng mga ganyang pananamantala sa mga maliliit, sasabihin, sobra na, tama na, tigilan na. Paulit-ulit. But hindi natin alam, eto na-shake talaga lahat eh. There's always a reason kung bakit po ito nangyayari. Talagang medyos, ramdam na ramdam ko po ngayon. And I am happy, no? I want to commend the Chinese community, no? The Chinese Federation. Last night, I think it's last night or yesterday, talagang binigyan nila ng pagkilala at siya yung pinaka-keynote speaker dun sa kanila pong anniversary ba yan or celebration? Independence Day celebration at the same time Philippine-Chinese Friendship Day celebration. And ang good news nga po dito, yung ayaw nilang kinilala. Kasi when you are malayo, katulad niyan, mga Chinese, mga friends natin yan, mga kapatid, mga kamag-anak, mga kaibigan, at kasama sa Pilipinas, katuwang natin sa mga negosyo, pagpapalago ng mga kung anong meron ng Pilipinas. Alam ninyo, nakikita nila yung katotohanan kasi hindi sila nakadikit eh. Dikit-dikit kasi sila doon. Biruin mo, naka-live sila, may hearing, biglang
nag-usap pa, tumayo, nag-request. Bakit first time ko nakakita ng isang, opisina ng gobyerno na ang laki ng partisipasyon sa mga Senate hearings. First time 'yun, ano? Ano ngang ano 'yun, anong opisina nun? Ano nga 'yun, yung parang siya yung talagang naghahari doon sa ano, na sunod-sunuran sa kanya yung mga senators? Parang it's NBI ba 'yun? Mike Castro, ikaw nga magpatuloy. Teka, inubo tuloy ako sa'yo. Sunod-sunuran ng mga ano, 'di ba? Tsaka siya lang yung guest kahapon sa ano, sa hearing, 'di ba? Wala yung absent yung mga ano, Oo nga, siya lang, 'di ba? Siya lang, oo. Siya lang ang present. Oh, ka-Yvette. The members of the House of Representatives were invited, apologized for not appearing on the ground of interparliamentary courtesy. Alam mo, sana po, no, attorney, no, abogado po kayo. Ako po is an attorney in fact. Tapos space A, in fact. Alam mo, Ka-Yvette, sana sa susunod, mag-apologize din sila dun sa ginagawa nilang panliligaw at panlilihis ng mga usapin na dapat malaman ng mga taong bayan ang katotohanan. But this time, you know, with Attorney Torion with us and of course Ka-Asra, Attorney Yvette, and all the people na sumusuporta dito para malaman at may parating natin ang katotohanan talaga, nothing will be impossible now. Kasi thanks for the social media, of course. Alam mo ba, i-check po ninyo ngayon, meron po akong isisiwalat. Pwede po akong i-check po ninyo yung AI Meta. Mag-question po kayo, para po to sa taong bayan naka-live kami. Questionin mo, who is the Senate President of the Philippines? I-explain pa nila. Tapos, hindi po, it's not Gatchalian. Magulat kayo. She's Escudero. 2026. Hindi po, tapos may ini-explain sila. Very confusing that I'm really amazed because even the Meta AI is talagang na-rule. Not only yung mga low vendors. But now, I want somebody from us naman talaga na kung may nalalaman kayo niyan, ikalat ninyo kasi it's not true. Pati yun. Kasi syempre, yung mga hindi naman katulad ninyo na talagang kinakalkal para sa ikapapanatag ng ating bansang Pilipinas, para maiangat natin muli ang ekonomiyan, talagang gumuho na ng tuluyan. Nauna pa nga gumuho sa lindol. Kaya nga po sana, tingnan nyo po yung AI Meta. Questions now, and you will see kung ano po yung ibig ko sabihin. Talagang masashock po kayo.